issue ata nila dyan sa simbahan, mahina ang collection. Let's be realistic. May kuryente, may, you know, and... Pero ano, ganda-ganda ng simbahan nila. Oo nga po. Bilang na bilang yung nagsisimba dyan, baka wala pang 2. Tsaka puro mga donations. Donations. Baka pledges. Malaki yung mga nagdo-donate. Yung lahat po ng ano, naging parokya dyan, may ginawa for how many years na, halimbawa 5 years. Meron silang ginawa doon, nabuo. Opo. Eh yung simbahan mismo. Sinan ko kay Sir Marcos Alice para Sugata ano po niya, yun. mapanood niya. Skeleton lang yun dati. Tapos pinagkunti-continue nung nagkaroon tayo ng kura-karo. Unti-unti Yung na. Sunday na ano, yung anniversary, dami nila. Ay, opo. Ano yun eh? Anniversary ng nag-anticipate din na ako sila. Anniversary ng parokya. Opo. Pagkakatatag ng... Nang kura paroko, nagkaroon ng kura paroko. Ano ba yung kura paroko? Priest. Parish priest. Parish. Parish priest ang Oo. kura paroko. Opo. There you go. Parish priest, kura paroko. Kura. Ang kura is priest. Paroko is... Sinong kura paroko niyo? Minsan tinatanong niyo kasi kura paroko Ayun. niyo ngayon. Ano? Ewan ko. Ano ba taga Si Toti po, si Father Toti. Tucci. Hindi ko Toti. alam ang Galing pangalan. po ng ano, Binyan. Pero Ito na yan, magaling pito. siya. Pito. Mga pito nga Pito sila. siya. Pero lahat yun may mga contributions. Meron. talaga for Meron po, something. meron. Ganda-ganda. Nagsisimba kayo doon? Saan po? Ah, hindi. Mga suwail po yung pamilya ko. Alam ko to eh. Mana sa akin. Yung una, Ikaw, ano ka? Hindi ka Catholic. Catholic. Lay minister Lane ko. minister po dati. Nagsisimba ka? Choir. Ang galing Kaya ng lang, choir. yung bandang huli, pag pumapasok ako, kumikidlat. Kasi mga nagsisigaw ang mga... ang kura paroko, ang... Wow, kanya. Oo, hindi na ako nakakapasok sigurado. Walang ano basta. Alam niyo ba naka-live tayo? Ginawa niyo yung altar. Sorry, naka-live tayo. Pinapanood na tayo ni Ma'am. Tapos yung dalawa. Ano ba yun? Puro, hindi naman katoliko na nanonood dyan. Ginaya niya ng palabang yun. Hindi, i-share ko siya sa mga group chat ng mga kapatid. Yung hinahanap niyo po, dito ngayon. Diba? Yung mga suwail. Yung mga Gabriela na Tapos, nung Kaya nagpako ng 95 pieces niya sa... At kilala niya yun si, ano? Si Martin nandito sa Luther. side. Hindi yung Martin Luther King, Martin Luther yung pari Ay, si Jerry Yan, pala yung ano lang, upuan pati. nag-protest sa Roman Catholic Church. May Tinapon Yung yung side 95 na, pieces ano, meron sa mga nagdodonate. pintuan ng Tapos ina-announce. simbahan. Yun ang hindi ko alam. Ano na yun. Yung na-realize niya na nung Sunday. yung mga katuan pala wala sa... Yung mga na-realize na doon sa Biblia, ito yung totoo. para Sinulat niya, tapos tinapon niya sa pintuan ng simbahan. Ano sila, Pilipina. Di ba yung mga pope nun eh, nagpapamatay ng uno. Akala mo kung sino sila mga head of the country o Historically speaking, ano talaga. papa lang Yung naman. ano naman po, Pero ano yung yan? misa may meron din nagbigay doon. Nung time ni Father Rico. Ano pang patahimik. Parang effective ah. Pero yun po, Alam ko medyo malambot naman niya, kaya piliin niya na lang yung kaya. i-pledge mo, halimbawa, i-pledge mo ng 2,000. Sige po, mag-start tayo. Okay na tayo. Mag-try tayo. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, makabaging Panginoon, pagpalain po ang aming pag-aaral ngayong hapon. Buksan niyo, Panginoon, ang aming mga spiritual na mata na nakita po namin, Panginoon, ang dakilang kapangyarihan nang siyang tumawag sa amin sa gawain. Pagpalain niyo po ito at ang panalangin sa mga ni Jesus. Okay? So, maganda to kasi andito si Kuya Joey, di ba? Background yung Kuya Joey sa HR, no? Ano ba kayo? Compensation benefits or... Ako, Compen kayo. Okay, that's good. O, tanong muna, kasi may short video ulit eh. Gusto ko itong mga parable kasi may mga videos dito eh. Okay. Imagine, and I think nabasa niyo naman, I hope nabasa niyo yung pinadala ko, no? Imagine, si Kuya Joey yung sa HR, di ba? Si Kuya Santi nagtrabaho ng 12 hours. Si Sister Michelle, 8 hours. Si Ate Mel, 4 hours. Si Mama, 1 hour. Sa tingin nyo, tama lang ba na sa lahat sila ay pantay-pantay ng bayan? Hindi. 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 Maganda na. Ako, pantay-pantay lang. Dahil, Okay. Pantay-pantay lang. So kahit, balik na rin kay Ate Mel. Kayo yung 12 hours. Tapos si Kuya Santi 8.
Sa Ate Michelle 4, si Mama 1 hour. Pero pagdating ng swelduhan, pare-pareho kayo ng bayad. Mm. Pantay-pantay. Mhm. Di wag na tayong Bible study. Okay na, natanggap na pa. Bakit pa? Natanggap na yung aral. Pantay-pantay. Bakit nga? Okay lang. Binasa ko eh. Hindi, pero I mean, okay. Ano yung sinabi ng boss? Mhm. Sige, opo. Okay. Ngayon, hindi. Okay lang na pantay-pantay. Kami hindi. So let's say, sabihin natin, ito ha, magkano let's say ang per hour ngayon ng isang trabahador? Per Let's say sa minimum, sa minimum. 1,000. 1,000 ang minimum ngayon? Hindi naman. Per Hindi, day yung kasi. yung per mga day. karpentero, yung mga Ah. masona. So, Hindi, isang araw. Mm. 1,000 na ngayon? 1,000 na. Also let's say, Si Aldo, divided by 1,000 nga eh. 12 hours. Isang libo na. 900 lang. Ito, magkano? Hindi pare, may 1,000, may Ah. 800. Okay, Okay, back to Game. so let's say, yung nagtrabaho ng isang oras, let's say, yung bayad sa kanya, syempre 1 hour lang naman, palagay na natin, 100 pesos lang sa kanya. Pare-pareho. Pati yung 12 hours, 100 din yung tatanggapin niya. Okay lang ba yun? Okay lang. Okay lang. Hindi rin. So 12 hours sa kanya, 100 lang yung tatanggapin niya. Magre-reklamo yung 12. Oo. Nagreklamo. Sa tingin niyo yung 8 hours, magre-reklamo din. Siyempre. Hanggang yung 4 Yung magre-reklamo. yan. Kasi yung, Mm. Ang masaya lang dito, yun ang naging mauna. si Yung nauna. may trabaho ng 1 hour. Naging huli. Okay, sige. At I mean, I asked the question and I want you to really put yourselves in the situation na tatanggap ng bayad. Kasi yun po yung lesson ngayon. And to the human and worldly system, medyo, yun nga sinasabi ko yung Kuya Joey lagi, parang paradigm shift siya eh. Parang babalik ta rin talaga yung nakasanayan mong sistema, katuruan, paniniwala. And this is in the context of laboring in the vineyard of God. Yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang kaharian ng Panginoon ay inahalin tulad sa vineyard. Or sa palayan o yung pag-ani ng trigo. Yung sinasabi ng Panginoon, the harvest truly is great, but the laborers are few. Okay? Napakalawak, napakalaki ng ani, pero iilan lang yung mga nag-respond para ma-involve doon sa pag-ani. Okay? Sige. So, basahin ko lang po, no? Kasi ang Matthew 20, tumatawid po kasi ito from Matthew 19 verse 27 to 30, tapos Matthew 20, 1 to 16. Kasi nung isinulat po ito ni Matthew noon, wala naman po kasi itong mga chapters and verses. So isang mahabang kwento po ito na yung mga Christians ito, nilagyan nila ng chapters and verses para mas madali natin siyang mabalikan at ma-recall. Okay? So Matthew 27, Matthew 19 verse 27. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all. Okay, tanalikuran namin lahat, sabi niya, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? What is our reward? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Now, verse 30, But many that are first shall be last, and the last shall be first. Matthew 20, verses 1 to 16. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, yan po ang minimum day's wage back then. A penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour. Okay, so 6 a.m., yan po yung first hour nila. And then he went out about the third hour. Okay? And saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again, he went out about the sixth hour, and then the ninth hour.
Okay? Verse 5, and did likewise. And about the 11th hour, okay, about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here the day idle? They said unto him, Behold, no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, ano yung tama, ano yung naayon, that shall ye receive. So when even was come, pag gabi na, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers and give them their hire, beginning from the last, yung last na dumating, unto the first. Okay? Imagine mo, last na dumating, ikaw pa unang sinweldohan. Yeah. Sarap na. So, kahit isang oras lang siya. Isang oras lang, tapos ikaw pa unang binayaran. Okay? Yay. Beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. Yung magkano yung napag-agrihan ng magtatrabaho ng 12 hours? A penny. Okay? A day's wage. And then, nung binayaran yung nagtrabaho ng isang oras, he received a penny. Okay? Ang sakit. Ang sakit. No? Okay? And when they had received it, they murmured, verse 10, but when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. Okay? And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and the heat of the day. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Diba yun naman pinag-usapan natin? That thine is, and go thy way, and I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Pera ko to eh. Is thine eye evil? Are you jealous because I am good? So the last shall be first, and the first last. For many be called, the few chosen. Okay? Sige. Mami, gusto ko kayo nung sa video para may perspective ulit na. Sarap talaga may visual aid. Sarap. Naiksi naman po mga 3 minutes lang po ito. Parable of the vineyard. The parable of the vineyard. Lord, we have forsaken all that followed thee. Verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents, or brethren, or wife, or children, for my sake and the gospel's, we shall not receive manifold more in this present time than will to come, life everlasting. But many that first shall be last, and the last shall be first. Next up agad. Saan yun? Parable of the vineyard. Alright, here are some videos. The children for my sake and the gospel's, we shall not receive manifold more in this present time than will to come, life everlasting. But many that first shall be last, and the last shall be first. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.
for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So, when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. And when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good men of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. And he be called, the few chosen. Okay. Thank you. Alright. So back to our time card. Okay. So ito, since again yung normally ang work it starts at 6 in the morning, which is the first hour. So that means yung last hour of the day is 6 p.m. So ito nagtrabaho siya ng around 12 hours. Ito ilang hours kaya trabaho nito? 9 a.m. siya nag-start. 9. Okay, ito ay 6, ito ay 3, ito ay 1. Okay, tapos dito ay pay na. Okay, pwedeng payday, no? Basta bayaran na ng sahod. Okay? Now, I think you noticed na ang agreement talaga, okay, for the original or for the first group is really a penny a day, which is kung ano yung matatanggap mo sa isang araw, yun yung matatanggap mo. But why do you think na yung landlord ay naisip niyang mag-hire ng additional na mga trabahador o aani? Maluwag yung Maluwag yung vineyard, no? Maraming aanihin. Maraming harvest talaga. And napansin ko kasi ito nung nasa Middle East kami, sa Qatar, meron talagang marketplace na gusto mo ng tubero, andun, nag-aantay yun. May gusto mo ng, basta kung anong klaseng trabaho, nasa marketplace yun. Tapos pipili ka lang doon. Okay? Tapos depende sa kung gaano katagal yung trabaho for that day, yung babayaran, yung depende din sa agreement nyo. So if you notice, itong first group, they agreed. Okay? Ibig sabihin kung ano yung contract nila, they agreed. However, since sa demand ng trabaho, the landlord decided to hire more. Ang punto po kasi ng Panginoon dito, he's teaching not the parables anymore. I mean, the Pharisees anymore. He is now talking to his apostles. Kasi ang question ni Peter, sabi niya, Panginoon, we abandoned all. Which is the audacity, no? Parang, kung titingnan nyo, ano kaya ang in-abandon ni Peter and most of them? Because by profession, si Peter ay mangingisda. And during that time, ang pagiging mangingisda ay halos kapantay ng pagiging shepherd yan. Hindi siya ganun kataas, no? Pagdating sa society, hindi siya talaga ganun ka tinitingala ng mga tao. And for Peter to say na, Panginoon, imagine mo yung tinilikuran ko, yung ganung trabaho, okay, para sumunod sa iyo, para maging sugo mo. And so Peter was asking, what's in it for me? Ano bang mapapala namin na kami ay sumunod sa inyo? And the Lord, in His grace, in His mercy,
he responded, sabi niya, kayong mga sumunod sa akin, that ye which have followed in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of glory, you will sit on 12 thrones, and you will judge the 12 tribes of Israel. Okay? So ganung background nila, magiging elders sila at magiging judge ng buong Israel. And sabi niya, and everyone that hath forsaken houses, syempre because ano siya traveling apostles. Okay? Kailangan mong talagang mag-travel, kailangan mong iwanan yung permanent residency. You have forsaken your houses, your family, your brethren, your sisters, your father, your mother, your wife. It is believed na si Paul, according to scholars, ay iniwan siya ng kanyang asawa after that the Lord Jesus Christ called him to the ministry. Ayun. So si Peter, kahit paano ay kasama niya yung kanyang pamilya. In fact, pinagaling pa ng Panginoon ang mother-in-law ni Peter, okay, sa kanyang fever. Sabi niya, if you have abandoned your lands for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Okay? And I think ang pinupunto ng Panginoon kay Peter dito is the attitude in terms of service. Kasi naalala niyo yung elder brother sa kwento natin last week, na he was in service, you know, to his father, pero hindi pala maluwag sa kalooban niya yung paglilingkod niya sa kanyang ama. Although merong mga benefits, whatever he had, plus yung possession ng father niya, he had access to it, he could enjoy it, pero mabigat pala sa kalooban niya. Which is true to all of us, especially sa amin ni Brother Ray, at sa lay minister ba tawag? Na naglilingkod sa Panginoon, na, you know, the question is, are you doing it out of love for the Lord, or are you doing it because you're expecting something from the Lord? Okay? So back to the laborers. Nung nagkabayaran na, okay, we'll jump right into the pinaka-climax dito, kasi dito yung confrontation Okay? Na kung napapansin nyo, dito, magre-reklamo ka talaga. Imagine mo, 12 hours ng trabaho, tapos 100 din yung bayad. That is really unfair. Pero dito, for you to receive the pay for the 12 hours, when in fact you just work for 1, 3, 6, kahit pasabihin natin 9 or 11 hours, that's really that's really an act of goodwill or an act of grace. Kasi you do not deserve it Kadalasan kasi ang mentality ng tao, I deserve this or I deserve more than this. Okay? At kapag ganyan ang mentality ng tao, I think it strips him of gratitude. Okay? Yung instead na magpapasalamat ka dahil nga hindi mo naman deserve bayaran ng 12 hours kasi 9 lang naman or 6 or 3. Okay? It really it ruins the contentment. Yung thankfulness na dapat magpapasalamat ka na lang. But since you think you deserve more, okay, nawawala yung joy sa paglilingkod. Okay? So sabi dito, okay, first of all, in verse 7, sabi ng Panginoon, o sabi ng landlord, sabi niya, whatsoever is right, that shall he receive. Okay? Which means that if this reflects the Lord Jesus Christ being the landlord, okay, ang first point po natin dito is that God is always fair. Okay? Hindi tayo change ng Panginoon. He is always fair in terms of His dealing doon sa mga sumusunod sa Kanya sa paglilingkod. Okay? He is always fair. In fact, He is fair to the one that worked for 12 hours. May other term kasi sa distribution yung equitable versus equality. Ma-share ba yung pag-differentiate niyan? Mahirap i-explain, Yung- pero Oo. instead of pantay, parang yung visual niya is nasa wall. Okay, yan. Nakita mo yung May illustration. Right. malakad, may maliit, may Ah. ganyan. Yung equality, pareho yung pedestal na Papatungan pinagkatayuan. nila. Right. So, iba-iba pa rin yung view nila. Mm. Yung equity, Equitable. equitable, Mm. iba-iba yung
pedestal according to, para mabigyan sila ng same, ano. Right. Same access Same doon, views, your view. access. Right. Another example is, let's say, lahat ng anak natin, o lahat ng mga estudyante ganito, okay, yung isa, elementary, high school, iba college, tapos pare-pareho ito yung allowance. Diba? Yung allowance ng pang-high school, ng pang-elementary, same din yung allowance ng mapupunta sa nag-high school na at nagka-college na. Now, if you're fair, sabihin mo, fair naman eh, pare-pareho kayo, tag 100. Okay? Ngayon, if you are equitable, ibig sabihin yan, you provide according to the needs. Na hindi pwede yung allowance ng high school at ng college ay same din sa allowance ng elementary, knowing na magkakaiba sila ng demands at ng expenses sa school. But when we say that God is fair, ibig sabihin yan, if this is what is agreed, example, sa ako, pag tinawag ako ng Panginoon sa paglilingkod, and the Lord says, I will provide your needs, the Lord is fair in providing what is necessary for the needs. Kasi sabi ni Apostle Paul, those who preach the gospel shall live of or live by the gospel. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapagal dyan sa kaharian ng Panginoon, dyan ka din papakainin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Old Testament, he quoted, sabi niya, thou shalt not muzzle the ox while it treadeth the corn. Habang nagtitread, kasi wala namang thresher noon, habang nag-thread ang baka, huwag mong lagyan ng busal. Dapat pakainin mo, nagtatrabaho eh. In the same way, that is the system of the Lord. If He calls you, He will compensate you. He will make sure that your needs are provided. Kaya lang, kailangan ma-distinguish yung needs at saka yung wants. Minsan kasi, may mga, ito niya, nagpapastor, nagpapari, nag-iimam, o kung anumang, at kadalasan yung naglilingkod sa Panginoon, they think that yung compensation na hindi may bibigay o hindi ko makukuha sa mundo o sa corporate world, pag naglingkod ako sa Panginoon, dito ko makukuha. Kung di ako nagkaroon ng sasakyan doon, dito magkakasasakyan ako sigurado. Kung di ako nagkabahay doon nagrerenta ako, dito, I abandoned it, I have forsaken that, dito sigurado bibigyan ako ng Panginoon ng bahay. May isa pang tawag sa kanya si Apostle Carillo ba? Yung oras ng himala. Napapanood niyo ba yun? Basta may malaki din yung mga parang ganyan. Recently, he made a statement na sabi niya, walang taong sumusunod sa Panginoon na magkakasakit, mawawalan, mamamatay. Iniisip ko lang, ano kaya sasabihin ng mga Kristiyano noon na sinunog para sa Panginoon? No? The Lord does not guarantee na kapag sumunod sa Kanya, hindi ka magkakasakit. Na kapag sumunod ka sa Kanya, hindi ka mawawalan ng mga bagay-bagay sa buhay. But He will surely provide for the necessities of the ones that He called sa ministry. Okay? And then, questions? Baka meron po. Just raise your hand. Anytime. Or may additional insights kayo na gusto niyong ibahagi po dyan sa binabasa natin. Okay? So the Lord is fair. And then, verse 10, but when the first came, they supposed that they should receive more. But if you notice, nagtrabaho ng 1, 3, 6, 9 hours, they received a penny. Okay? Now, is there injustice? Meron kayang injustice sa nangyari? May injustice ba? Meron. From Compton? Meron. Why would you say na meron injustice? Labor kasi. Labor. In the context of work, work talaga, literal na nagtrabaho ka. Unfair yun. Para sa? Doon sa taas. 12 hours. Palaki ng palaki ang unfair doon sa taas. Kahit pa nag-agree sa contract nila na ayun lang, nag-agree siya. Nag-agree. Ayun lang. Oo, kasi agreement Pero now, if walang agreement, right, Kuya Santi, kung walang agreement sa umpisa ng trabaho, at let's say nagsabi ang landlord na, sige, tawagin mo silang lahat, ako bahala pagdating ng bayaran. Kung walang contract, may injustice talaga. Kuya Santi, sige, go. Nag-agree ka, may injustice. Kung walang contract. Oo. Right. May kontrata pala yan eh. Oo, may kontrata. Ang kon muna dyan eh. Papasok na rin ako
late na rin ako papasok. Kasi December din eh. Right. Oo. Tama. Yan ang nagagawa, ito lang ha, I just want to clarify, yan ang nagagawa ng social, ano ba tawag dito? Yung capitalism at saka ng socialism. Ang sinasabi kasi ng socialism, let's say kung si Ate Mel, marami siyang extra na pera, kukunin natin sa kanya at ibibigay natin dun sa mga medyo kulang yung income. Kahit pa hindi sila nagtatrabaho. Okay? Taasan natin yung tax niya. Taasan natin ang tax ng mga malalaki yung kumpanya and all that para ibigay natin dun sa mga nangangailangan. Which goes back dun sa sinabi ni Kuya Santi, kung ganyan lang din naman pala, di papasok na akong late. Sabihin ni Ate Mel, kung ganyan lang din pala, iibahin ko na lang yung data dun sa yung mga nilagay kong amount dun sa resibo, yung declaration ko and all that. Okay? Yung ibig sabihin, yung mga hardworking, mawawalan ng motivation at yung mga tamad at hindi nagkatrabaho, lalong tatama rin. After all, may matatanggap naman silang ayuda. Di ba? So yun yung magiging resulta niyan. But the fact na merong kontrata, kasi sa may verse 7, verse 13, sabi niya, but he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Okay? Ibig sabihin, bago sila pumunta sa vineyard, alas 6, bago sila pumunta doon, nag-agree yung landlord at saka yung laborer na mag-umpisa ka ngayon ha, pero ito yung ibabayad ko sa inyo. And they agreed. Okay? Pero kung napapansin nyo, sa mga tinawag niya 9 a.m., 9, 12, 3, 5, hindi siya nagsabi ng magkano. Ang sabi niya lang, whatsoever is right, I will give you. Ibig sabi niya, you can trust me, I am fair. Hindi sinabi magkano ibabayad niya, pero sabi niya, what is right? Yun yung ibibigay ko sa inyo. Eh ngayon, bayaran. Inuna, I think may purpose talaga ng landlord sa kwento ng Panginoon, kung bakit inuna pa niya yung mga last dumating. Diba? Kaya just imagine yung feeling ng excitement and anticipation ng mga naunang nagtrabaho na huling babayaran. Nakikita, uy, 1 oras lang tapos yung 1 penny yung binigay. Ibig sabihin niya, Mas malaki. kung 1 hour sila, 3 hours sila, 1 penny ang binigay, ibig sabihin sa atin, may possibility na mas malaki. Mas malaki. Kaya nga sa may verse 10, sabi niya, but when the first came, they supposed. Okay? Nag-ano talaga sila? Nag-assume talaga sila na, okay. Kasi ganyan ang sistema eh. Okay? Ba't nakalimutan nila na meron pala silang pinag-agrihan na 1 penny ang matatanggap nila. Okay? Siguro ka, imagine lang din yung tuwa ng mga dumating nito, no? Imagine mo, 1 hour ka lang ng trabaho. Yun na nga. Baka nga pagdating mo nga doon, halos ubos na eh. Okay? In fact, sa Biblia nga, may tinatawag na, sa pag-ani kasi, may tinatawag na gleaning. Gleaning is yung naubos na lahat ng aanihin, tapos may mga matitira, sabi ng Panginoon, iiwanan niyo yan para sa mga widows, sa mga orphans, sa mga strangers. Huwag niyong ubusin. Kaya, diyan na nabuo yung relationship ni Boaz at ni Ruth eh. Kasi, siyempre si Ruth ay widow, nung pumunta siya sa property ni Boaz, itong si Boaz naman, ay nagpapakitang gila, sabi niya sa mga, sabi niya, iwanan niya ng maraming mga aanihin si Ruth. Ha? Okay? Siyempre, naghahanap din siya ng pag-ibig. Itong tuwa naman si Ruth, pag uwi niya, dami niyang dala. Yun yung gleaning. Yung mga tira-tira, iniiwan ng Panginoon yan para sa nangangailangan. Okay? Feeling ko ito. Yun na lang yung mga natira sa kanila. Konti aanihin, tapos napakagaan na lang ang bubuhatin nila. Tapos, buong araw pa yung sinweldo. And now, comes the moment of truth. Okay? Dumating ngayon yung sila na, yung mga nauna. So they supposed that they would receive more, and they likewise received every man a penny. Okay?
Now, do they have the right to complain? Wala, may Wala. contract. Wala, may contract, you know? Kontrata eh. Kaya minsan mapapansin mo kung bakit ginagawang visible ng Panginoon yung blessing sa ibang tao din para i-reveal din yung condition ng puso natin. No? Napapansin niyo ba? May mga tao minsan na inakala mo, ay, sa ganyan, maling desisyon sa buhay niya, sigurado, malulugmok sa kahirapan niya. Sa pinakaahon, pinagpala pa ng Panginoon. No? Nakaluwag-luwag pa. Tapos ikaw, para kang elder brother na buong buhay mo, naglilingkod ka sa Panginoon, tapos wala man lang, hindi man lang nag-upgrade yung buhay mo. Siyempre, in the back of your mind, sabihin mo, Panginoon, ano ba yan? Unfair. Unfair? Unfair? Okay? Kung walang contract, unfair. But since may contract, and the Lord paid them, okay, according to the contract, they murmured against the good man of the house. Kung napapansin nyo, hindi sila, wala silang sama ng loob dito sa mga late dumating. Ang sama ng loob nila, andun sa nagbayad o sa nag-hire sa kanila. Okay? Kaya napapansin nyo, kadalasan, pag may mga problema, Diyos agad ang pinagbabalingan natin ng sisi, ng tampo, ay, hindi kami okay, hindi na mo ako mag-church. Or, ay, hindi kami, ganito, ganyan, nahirap ang buhay ngayon, hindi mo na ako mananalangin, hindi mo na ako magbabasa ng Biblia, and all that. Eh, Diyos agad. Samantalang, hindi sila okay, pero pumapasok pa rin sa trabaho. Hindi sila okay, pero nagmumall. Pero pag church, hindi kami okay, ayoko muna pumasok, baka doon na naman yung aking, diba? Mga ganang mentality ba? Diyos lagi ang tumatanggap ng sisi, ng sama ng loob, and all that. Okay? And then he says, okay, in verse 12, sabi niya, nagtrabaho kami, naarawan kami, and all that. We have borne the burden and the heat of the day. Which is tama naman. Oo naman, nainitan kayo. Ito, sigurado, 5 p.m. Oh. Sunset na halos. Sigurado, hindi nagpawisan yan. Pero malay nyo, nagdoble kayo din itong mga to. Hindi natin alam. But then the point here is that they were paid accordingly based on the contract. That's why in verse 13, but he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Okay? I do thee no wrong. It means to say, not only is God fair, He is also just. Okay? Ang Panginoon ay matuwid. Ang ginagawa lahat ng Panginoon ay pawang matuwid. And so nobody should blame God for any injustice. Kaya lang ang lagi kasing sigaw ng mga atheist, if God is good, and God is all-powerful, bakit merong mga kahirapan, merong mga kasamaan and all that? Bakit hindi na lang niya ubusin lahat yan? Lahat ng masasama. Tingin niyo tama yon? Na kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya na lang ubusin lahat ng masasama? Madadamay yung Is that a good solution to the problem? Ubusin na lahat ng mga makasalanan. Kung gagawin ng Panginoon yan. Baka mawala tayo. Tama, Kuya Santi, ubos lahat. Kasi sabi ng Biblia, walang matuwid ni isa. Lahat ay Si Melay makasalanan. na lang na andito next meeting. Kasi God is always giving a chance Right. to the Ano, sinners. God gives, Walang katapusang mercy. in 1 Peter chapter 3 verse 9, if I'm not mistaken, sabi ng Panginoon, He is giving His people the opportunity to repent. Okay? Na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Malay mo yung taong iniisip mo na dapat, ulanan na ng apoy yan, o dapat patayin na ng Panginoon. Malay mo, anak niya din yan, nakatulad sa prodigal son, na may oras din na, he would come back to himself and then go back to his Father in heaven. Okay? Ngayon kung tayo, katulad ni James at ni John, tawag sa kanila, the sons of thunder. Okay? Kasi ang para sa kanila, Panginoon, hindi sila sumasama sa atin. Paulanan natin. Paulanan natin. Tindi ng ng solusyon, no? Palaban yung dalawang. Kaya tawag sila the sons of thunder kasi lahat na lang idadaan nila sa kursahan, sa kung ano man. Imagine mo, pati yung nanay nila nakisawsaw pa, kinausap yung Panginoon. Oo nga. Sabi niya, pag na-establish na yung kingdom, pwede ba itong dalawang anak ko ay paupuin mo sa kaliwat kanan mo? Grabe, no? May stage mom. Kahit pala, no? May stage mom, no?
Na sabi ng Panginoon, ay hindi sa akin, hindi ako magde-decide niyan. Pero kung willing silang uminom dun sa cup, no? Ayun, nagdusa yung dalawang anak niya. Dapat mga nanay, tatay, no? Lahat mag-ingat sa inihiling sa Panginoon. Baka nung nagdurusa si James and John, sabi nila, hindi naman namin ito hiniling. Sabi ng Panginoon, yung nanay niyo kasi masyadong pabimo. But anyway, going back to the parable, no, the Lord is just. Okay? Ibig sabihin, kung meron mang dinadanas ang isang mananampalataya, ang hahanapin niya dyan, ano bang purpose ng Panginoon? Bakit siya dumaranas ng ganyan? Okay? Ang kadalasan ang tingin natin dyan ay, o ang Biblia pagbabasihan, ang tingin natin dyan ay, that's God purifying His children. In the Old Testament, ang ginagamit ng Panginoon is the furnace. And He allows gold and silver na dumanas ng matinding apoy, not to burn, but to purify. Okay? Kaya kapag tayo dumaranas, kaya nga sabi ni James, sabi niya, magalak kayo, count it all joy when you fall into trials, because may purpose ang Panginoon dyan. Pinagtitibay ng Panginoon ang pananampalataya ng kanyang mga anak na kanyang sinusubok. Okay? So God does not intend to burn His children, but to purify them with the fiery trials. Okay? Now, in verse 14, sabi niya, take that thine is, and go thy way, and I will give unto the last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Okay? Ito ang mahirap tanggapin. Agree tayo sa fair, ang Panginoon. Agree tayo sa just, ang Panginoon. Ito, that God is sovereign. Okay? Na kayang gawin ng Panginoon lahat ng kanyang ng kanyang kalooban. Okay? Pag sinabi mong the country is sovereign, it has to have absolute freedom, okay, absolute authority, and absolute power to exercise His authority. Kasi kung meron kang freedom pero wala ka namang authority, hindi ka sovereign. Pag meron kang freedom at meron kang authority pero wala kang power to enforce your authority, hindi ka din sovereign. But if you have absolute freedom, absolute power, absolute authority, you're sovereign. Diyos lang ang sovereign. Okay? Tingnan yung line, sabi niya, is it not lawful for me to do what I will with mine own? Pera ko yan eh. Okay? Yun ang naman sasabihin ng may-ari eh. Ano magagawa mo? Pera ko yan. Okay? Pera ko yan. Para bang yung kapitbahay mo nagpipintura ng bahay niya, iniba yung kulay, tapos papakialaman mo, sasagutin ka lang, pakialam mo ba pera ko yan? Bahay ko yan. Tatahimik ka ngayon. Okay? Ganun ang point dito ng landlord. Sabi niya, unang-una, I paid you accordingly. I extended my grace to them. Now, that's my money. I can do whatever I can or I want with my money. Okay? Baka magulat pa tayo, Romans chapter 9 verse 15. Ang sabi ni Apostle Paul, sabi ng Panginoon as he quoted Moses, sabi niya, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Okay? Kapangyarihan ng Panginoon yan. Hindi natin pwedeng ipilit sa Panginoon, Panginoon, in-extend niyo yung inyong mercy sa akin, pwede bang lahat kami bigyan niyo ng mercy? Kasi you cannot demand mercy. You cannot even be entitled sa mercy. Initiative ng magbibigay ng mercy yan eh. Okay? Kaya ang Panginoon, He is sovereign. Not only in our lives, but even in our salvation. Sabi niya, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. In fact, in that chapter, kung pagbabasahin nyo, medyo sa mga katuruan, medyo ano na yan? Karne. Okay? Medyo karne na yan. Sa next, right after 15, may tanong dyan si Apostle Paul. Sabi niya, is there unrighteousness with God? May mali ba? May kasalanan ba sa Panginoon? Mali ba kung sabihin ng Panginoon, ibibigay ko ang aking habag sa kung kanino ko gusto ibigay? Is there unrighteousness with God? Sabi ni Paul, God forbid. Okay? It's impossible. That's not possible na mayroong kasalanan sa Panginoon. But we have to accept the fact that God is sovereign. Okay?
Parang nakakatakot na. kasi nga, which is an honest initial reaction to this truth. Kasi ang kadalasan, since ang paniniwala natin, since God is benevolent, no? God is good, and God is love, para bang we restrict God in terms of exercising His justice and His sovereignty. Okay? Na para bang we want God to decide and to exercise His will the way that we would. Okay? Pero sa Panginoon, sa bilang ng Panginoon, sabi nga ni, di ba, si King Nebuchadnezzar, the most powerful man during his time. Imagine mo, siya yung may pinakamakapangyarihan empire during the time. Sabi niya, nung binalik ng Panginoon yung katinuan niya, sabi niya, yung man is reputed as nothing. Okay? Pagdating sa pag-exercise ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, sabi niya, man is nothing. Kaya nga ang attitude ng toong mananampalataya, he looks at himself as a worm before God. Okay? Sabi niya, who art thou that repliest before God? Si King Nebuchadnezzar na yan, ha? The most powerful. Kaya imagine parang si Trump ngayon. O sino bang mas makapangyarihan kay Trump? Sa panahon ngayon. Hindi naman. Si Musk. Sino? Si Elon Musk. Si Elon Musk. Nagkaway-away sila dalawa. Away na sila. Nag-away na ba sila? Aba, nagtatayo ng sariling party si Musk. Ganun. But during that time, pag sinabi mong King Nebuchadnezzar, kahit si King Cyrus na nag-succeed o nag-take over kay King Nebuchadnezzar, they made that declaration that sabi nila, nasa kamay ko itong kahariang ito dahil ibinigay ng makapangyarihang Diyos. Okay? He's a sovereign God. Supreme authority. Supreme authority and walang makakapag-question sa Kanya. Walang makakapag-question talaga sa Diyos. Nakadikit ba itong kahuli-hulihang phrase? Many be called but few chosen. Diyan sa sovereign. Yes. The answer is yes. Naka-predestine na. Not in terms of predestination, but in terms of, kasi again, ang context nito is service in the vineyard of the Lord. Ibig sabihin, marami ang tinawag ng Panginoon. Marami ang tinawag ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ano yung ibig sabihin ng tinawag? Call in terms of regeneration. Ibig sabihin, the work of the Holy Spirit, He brings new birth sa'yo, sa ating lahat. Pero ang Diyos ang nagtatawag pagdating sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, you can make a man a preacher, but only God can make a man a pastor or a minister. Okay? During that time, maraming tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Nag-upisa sa 12, na naging 120, na naging 5,000 and all that. They were all called of God. Okay? And sabi pa sa Psalm, sabi ng Panginoon, in His exercise of His sovereignty, sabi niya, my people shall be willing in the day of my power. Grabe, no? Yung hindi willing, nagiging willing. Kasi akala niya minsan, hindi yan kaya ng Diyos kapag hindi. Alam, masyado kasi nating na yung free will ng tao, masyado kasi natin itong naitaas na para bang hindi kayang i-bypass ng Panginoon ang free will ng tao kapag niloob niya. Okay? Imagine mo si King Nebuchadnezzar, nag-unat lang nag-stress siya sa umaga, tapos biglang sa kayabangan niya, itinanggal ng Panginoon yung katinuan niya. Ako, I believe that King Nebuchadnezzar will be there one day sa kaharian. Pagdating natin doon, nandun si King Nebuchadnezzar. O kasama siya? I believe so. Kasi yung kaligtasan, ang biyaya ng Panginoon, hindi naman niya limited sa Israel. Okay? Si King Cyrus. Di ba? Kasi siya mismo, to be able to believe in God, to acknowledge God, is an act of a man who has been changed by God. And so, I strongly believe that King Nebuchadnezzar is there. Okay? And King Nebuchadnezzar will tell you, alam mo, nung in-exercise yung free will ko, pinakain ako ng Diyos ng damo. Diba? 7 years. Okay? Now, does God remove free will? He gives us will. But you have to understand, itong will kasi natin is not completely free. In what sense?
In what sense is it not completely free? Because of the sin in us. Ang meron lang talagang complete and perfect free will, si Adan at saka si Eva. Okay? Sila lang, bago sila mahulog sa kasalanan. But after they sinned, ito yung sinasabi ng Biblia, the bondage. Okay? The bondage of our will to sin. Kaya nga si Apostle Paul mismo nagsasabi, bakit ganun? Sabi niya, yung mga bagay na tama, na alam niya, na gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. Yung mga bagay naman na alam niyang masama, yun yung nagagawa niya. Laging may digmaan sa sarili niya. Yung new nature and the old nature, they keep on struggling with each other dahil nga dito, the bondage of the will. Yes, you have the will, but it's not completely free. Okay? Because it is under the slavery of sin. Okay? Sa tingin nyo ba, you just have to be honest, no? Lahat ba ng ginugusto natin nagagawa natin? Hindi. Yung nga lang gumising ka sa umaga eh. That's your will. Na gusto mong exercise, na gustong gumising na maaga. But the mere fact that your body does not agree to it, the frailty of your body does not agree to it, is an evidence and a proof that you cannot really, that the will does not have complete control of your life. May conscience eh. May conscience. Na nagko-control niya ang free will mo. Okay? Bago nga tayo makagawa ng isang bagay, decision and all that, grabe pa yung struggle natin. Kasi kung completely free yan, hindi ka na mag-struggle eh. But the mere fact that you still struggle in making decisions, lalo na sa paggawa ng mga bagay na mabuti at para sa Panginoon, only tells us that the will, while it may do freely yung mga civil na mga bagay, di ba? Yung mga civil na mga bagay, it is not completely free in terms of sin. Okay? Nabahira na po yan ang kasalanan. And it will only be completely free when sin is completely destroyed. At kailan ba completely sisirain ng Panginoon to at wala na present sa atin? In the resurrection. Okay? When the Lord replaces this body with the incorruptible body. Then, doon lang mawawala ang kasalanan. Ito kasi ang struggle, ang mga bagay na inano ng Panginoon. Okay, number one, when Christ died on the cross, He saved us from the power of sin, from the bondage of sin, and then from the presence of sin. Ito wala na to. Kasi nga, pinalo na ng Panginoon to eh. Okay? When He died on the cross. Yung bondage, ito, nawala na rin to. Although, you are no longer completely slave to sin, and yet, since meron kang old nature, lumalabas pa rin ang ulo nito. Okay? Nare-revive to paminsan-minsan. Okay? Pero itong pangatlong ito yung mawawala o tatanggalin ng Panginoon in the day of the resurrection. Kasi itong katawan natin, yung presensya ng kasalanan nandyan pa yan eh. Pero hindi ka naalipin ng kasalanan. Kung noon nagkakasala ka tapos wala kang pakialam. Ngayon, may konsensya ka na, no? May struggle na, may conviction na. It's because you are no longer bondage or under bondage to sin. Okay? And sin has no power over you. Okay? Yan po ay sinira ng Panginoon, tinalo na ng Panginoon. Okay? So in terms of the calling, okay, ang pagtawag dyan ay panawagan sa kaligtasan. Pero pagdating sa paglilingkod, God has, in the prerogative of God, sabi niya, He chose them to serve in the ministry or to serve in His vineyard. Mapapansin niyo, maraming nakatayo sa marketplace, pero ang landlord pa rin ang pumunta at tumawag sa kanila. Okay? Medyo mahirap. Itong many that are first shall be last, Mm-mm. and the last shall be first. Mm. Yan ay sa salvation naman nag-a-apply. Yan ay patungkol dun sa mga pariseo. Sa kanila kasi unang ibinigay ng Panginoon yung panawagan na maglingkod sa Kanya eh. From the time of Moses, you know, the service in the tabernacle, the Levites and all that. Ngayon, Hindi yan nag-a-apply sa present time. sa kaligtasan natin, Mm-hmm. no, that's not right. Salvation. Hindi siya, in terms of service lang yan sa Panginoon.
Na yung Israel, kasi nga ang laging inisip ng Israel, kami yung chosen nation eh. Dapat kami lang yung may biyaya. Ngayon nag-extend yung biyaya ng Panginoon sa mga Gentiles. Nag-extend yung biyaya ng Panginoon sa mga tax collectors, sa mga prostitutes, and all that. Pinapasok ng Panginoon sa kaharian niya, tinawag din niya. Ngayon, ang ini-expect ng Israel, dapat doble yung biyaya namin. Okay? Pero kasi si Old Testament na covenant, ang sabi ng Panginoon, ito yung mga biyayang bibigay ko sa inyo. But for God to extend His grace and calling outside of the economy or outside of the kingdom of Israel is the initiative of the sovereign God. Okay? At the end of the day, tingnan niyo po ito sa Luke chapter 17 verse 10. Basahin ko po sa inyo, no? Tanong po, kapag kayo po ba ay magkaroon ng opportunity na magkaroon ng Bible, anong gusto niyo? English, Tagalog? English. Tagalog. English. English. Dalawa yun. Dalawa. English, Tagalog. Hindi kasi nabibigit Hindi, ko kasi may English siya at Tagalog sa isa eh. Mayroong English. Kaya lang makapal yun kasi dalawang languages na yun. No. Yun. Kailangan niyang wheelbarrow din. Tagalog. Tagalog, Santi. Tagalog kasi po Tagalog tayo. Pag-pray natin na ano ba yung sabi mo kanina? Luke 17. Okay, Luke 17. Pero kung meron naman sa cellphone, which reminded me, hindi ko makita yung ganyan. Luke 17:10, hindi ko ma-operate. Oo. Ganon. Hindi ko ano. Kaya kailangan niyo ng Bible. Pag nilagay ko yung Luke, Hindi. zero. Ano? Di ba zero found? Parang gano'n. Baka Hindi niya ano, hanapin yung Luke 17:10. Hindi niya kasi hanapin. siguro hinahanap niyo ang Luke 17:10 sa search tab. Dapat doon kayo sa, iba kasi yung option nung pipiliin mo talaga yung Bible verse and all that. Yan, pag keywords ang gagamitin mo, doon ka. Yun. Let's say, itatype mo doon ay, let's say, Anxiety. bondage or ayan ganyan. Tsaka siya magkakaroon ng result. Pero iba ang, parang ganito, makita ko lang ha. Kung verse ang hahanapin ko, dito ako niya sa may arrow, may drop down. Yun. Yan. Ngayon, Tapos, pag verse, pag keywords, dito ako sa may lens na, ano. Saan ko siya itatype dyan? Okay. Kaya kailangan niyo talaga ng Bible. ng printed Bible. Okay? Basahin ko lang po Luke 17 verse 10. Ito po ay tamang attitude. Okay? Pagdating sa paglilingkod. Sabi ng Panginoon kina Peter, so likewise, ye, when ye shall have done all those things which are commanded you. Sabi niya, at the end of the day, pag nagawa niyo na lahat ng utos sa inyo, sabi niya, say, we are unprofitable servants, and we have done that which was our duty to do. Grabe, no? Sabi ng Panginoon, pag meron kayong alipin, pagdating nyo sa bahay, pag siya ay nagtrabaho galing sa field, pagdating ng bahay, ba sabihin nyo, ay salamat ha, at pinaglilingkuran mo. Hindi, sabihin ng Panginoon, pagdating ng bahay, sabihin mo pa sa kanya, paghanda mo ko ng pagkain. Grabe, no? sa time natin ngayon, medyo mahirap tanggapin yan. Hindi na. Lalo yung mga kasambahay, we treat them as part of the family, may mga benefits pa and all that. Doon yung humanity. Pero in the context of their time, sabi ng Panginoon, pag-uwi mo, hindi ka pwedeng pa-relax lang. You are my slave and you have to serve and you should make yourself available whenever I need you. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, ito yung attitude nyo. Alam nyo, after mo mag-preach ng Sunday, after mo mag-Bible study sa hapon, after mo prayer meeting ng Wednesday, after mo mag-preach sa pagadian, ano yung na-expect mo sa Panginoon? Naigaganon ka ng Panginoon sa likod mo? No. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, we are unprofitable, ginawa ko lang po ang pinapagawa niyo sa akin. That's the right attitude. And that should be the attitude of every Christian na tinatawag ng Panginoon. Because that we are called to serve the Lord and not as para bang full na benefits ng mga employees sa isang kumpanya. Okay? Kaya much is expected. Much is expected. Pag maraming binigay ng Panginoon na biyaya, marami din ina-expect ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya wala kang in that insight, you cannot charge God with being
unfair or being unjust or and all that. After all, at the end of the day, the Lord has created us. Okay? Ang Panginoon ang naglikha sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, yun bang clay, yun bang Palayo. dirt, ng palayok, sabi niya, meron ba siyang karapatan na questionin yung gumawa sa kanya? Sabihin, bakit ganito shape ko? Bakit ganito kulay ko? You don't have the right. In fact, kinote pa nga niya si Pharaoh, sabi niya, hindi niyo ba alam na si Pharaoh, ang Diyos ang naglagay sa kanya sa trono para ipakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya kay Pharaoh. Okay? Kung the mere fact na nag-resist si Pharaoh, Diyos ang naglagay sa kanya dyan para ipakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya through the 10 plagues, through the deliverance of the Israelites. Kaya pala siya nilagay ng Panginoon. Yun pala ang purpose nun. Okay? Parang mabigat din yun, no? Mabigat na. Pagka ang presidente mo corrupt, tapos alam naman ng lahat na corrupt. Pero inuutusan ka na sumunod ka sa mga dahil niluklok yan ng Diyos. Parang, Sumasagot. Mabigat talaga. hindi ka papayag, no? Lalo kung yung presidente mo ay inuusig pa kayo. Diba? Okay. Pinapakulong kayo, pinapapatay kayo. Ganong klase nga. Tingnan, nung first time kong pinagsalita dyan sa barangay, nung nasira yung magsasalita na ako, hindi gumana yung mic. Magsasalita na ako, yung message na pinrepare ko dito, biglang may mga kung anong nahalong mga words hindi ko mabasa. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagawa naman. In Romans 13, sabi ni Paul, that every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Sabi niya, magpasakop kayo sa kapangyarihan. Kahit corrupt, ay nung time during the time po ng sinulat ni Apostle Paul, the emperor during the time was the mastermind pagdating sa pagpapapatay sa mga mananampalataya. Pagpapakulong sa kanila. Pero sabi ni Paul, magpasakop kayo. Kasi ang kapangyarihan niyan ay galing lang din sa Diyos. Okay? At the end of the day, ang mga yan ay mananagot din sa Diyos. Pero mahirap. Imagine mo sabihin, magpasakop ka, tapos sila yung hindi ka nga welcome, magpapasakop ka pa. Okay? Kaya itong nakikita natin corruption, ipapasok ko na yung politics at yung government. Nakikita natin corruption and all that. Alam nyo, they are not absolutely free to do whatever they're doing right now. Ang lagi kong sinasabi, according to James, ang mga yan ay pinapatabala ng Panginoon para sa katayan. Okay? Naalala nyo, di ba? Nasa James pa tayo. Okay? Yung mga mayayaman, yung mga corrupt and all that, pinapatabala ng Panginoon. Or, which I hope, yan dapat sana yun yung ating attitude, or, binibigyan ng Panginoon ng opportunity para magsisi sa kanilang mga kasalanan. Huwag tayong si James and John na Panginoon. Sunugin mo. Sunugin niyo na sila. Okay? Baka buti yung sinabi ng Panginoon, gusto mo sama ko kayong dalawa. Okay? That's the opportunity kasi for them eh. And some of them, I believe the Lord calls them to repentance. Okay? Parang yung sa Peter, di ba yung mercy overrules justice. Sabi ni Peter, parang andun yun eh. Para bang yan, nag-a-apply. Baka may mercy yung Diyos sa kanila na magbago pa. Eh kung justice, di sinunod ko na yan. Ang justice naman ng Panginoon, which is in light of yung sinasabi mo kay Joey, yung justice ng Panginoon kasi, He already exercised that in Christ. Ang Panginoon talaga ang sumalo ng justice. But, since sinalunan ng Panginoon yung justice, He extends mercy doon sa mga gusto niyang bigyan ng mercy. And may mga anak kasi ang Panginoon na napakasuel talaga na dinibigyan ng Panginoon ng opportunity na magsisi ng kasalanan sa kanilang mga kasalanan. And that includes you and me. Okay? You and me. Magkaiba lang tayo ng degree ng mga ginagawang kasalanan. Pero every day we have to repent of our sins. Otherwise, hindi applicable sa atin yung sinasabi ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Kaya, ang lesson po natin dito is unang-una, we don't have the right to question God's motives, ways. Kahit mysterious pa yan, we cannot charge God with being unfair or being unjust and all that. Katulad ni Joseph, at the end of it, sabi ni Joseph, all these things, sabi niya, you meant it for evil,
Sabi niya sa mga kapatid niya, yung intention nyo, gawa niyo ako ng kasamaan, but God meant it for good. Alam niyo yung ang kwento ni Joseph, di ba? Pinagtulungan ng mga kapatid, kinulog sa balon, binenta sa mga human traffickers, okay? Nakulong, kinalimutan ng mga tinulungan niya, hanggang sa ang Panginoon mismo ang nagtaas kay Joseph, naging prime minister ng Egypt. Kaya, dahil kay Joseph, kaya nga napunta sa Egypt ang mga Israelites. Kasi they stayed there for 400 years. Kaya lang by the time nag-iba ang Pharaoh, okay, nag-iba ang dynasty, kaya hindi na nila maalala yung ginawa ni Joseph during his time. Okay? Pero nung naging prime minister nga si Joseph at pumunta yung mga kapatid niya doon para bumili ng mga supplies dahil merong tigutom, at nireveal ni Joseph yung sarili niya sa mga kapatid niya, sa sobrang takot ng mga kapatid niya, okay, sabi ni Joseph sa kanila, hindi naman ako Diyos. Hindi ako Diyos. Hindi ako ipaparusahan. Kasi ang intensyon nyo nung ginawa nyo sa akin noon ay pawang kasamaan. Pero sa kasamaan na yon, iba pala ang plano ng Panginoon. Kaya sabi niya, ipinadala ko ng Panginoon dito para i-preserve ang buong angkan ng Israel. Grabe. Nasilip pa ni Joseph yun because of the sovereign will of God. If this sovereign ruler is evil or diabolical, ay matatakot talaga ako. But the mere fact that the sovereign ruler is all good, benevolent, he is good, he is just, I can rest assured, in this life and in the life to come, na walang gagawin ang ruler na yan na masama dahil sa ipawang kabutihan lamang. Nakakatakot pag sovereign pero corrupt. Sovereign pero masama. But God is sovereign and He is sovereignly good. Kaya merong kapayapaan ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. Okay? Question po? Baka meron kayong question? Libre ang magtanong. Aba, ito ang ayaw kong magtanong kasi ang tanong ito mahirap eh. Yes, Mami, go for it. Not sure lang. Yung nagreklamo ba yung first batch lang na dumating? Hindi. Lahat. Yung first batch? Oo, nagreklamo. Pero yung second, yung... Hindi. Hindi, ikaw ba na makatanggap ng higit dun sa nararapat eh. Pero di ba ilang batches din sila? Marami. So, may 6, may 9, may 12, may 3, 5. may 5. So yung talaga nagreklamo is yung Yung first yung lang. una. Eh yung iba nung ginawa, okay na Ah? sila. Siguro tumatakbo-takbo, tumatalon-talon pa. Under time na. Under time na eh, buo pa yung bayad eh. Overpaid nga. Which is, may question ba doon? Yun. Yun na yung question. Mamaya i-relate. May tanong ka sa iyo. Pag kami na lang daw, baka mahirap daw kasi baka hindi ko daw masagot. Baka mawala daw yung respeto niyo sa akin. Overpaid din. Pero I think that, bago na natin ma-miss but I think that also shows us the attitude. Sigurado, grabe yung pasasalamat ng mga yan. No? Na kung titingnan mo yung service natin sa Panginoon, kulang-kulang din eh. Kulang-kulang din naman eh. Diba? Wala ang mga katulad yan, may iba nagka-question sa akin, Dan, ba't di ka pa nag-full time? Ba't kailangan pa magtrabaho? Ito ganyan. Sa liit nitong congregation, kung sa kanila kukunin yung pangailangan namin, magiging burden ako sa kanila. Magugutom. Pero ang iba kasi sabi nila, dapat pagpastor ka full-time ka. Ang tanong ko sa kanila, bakit? From pagpatakba ng oras ng pagtatrabaho hanggang sa buong araw, nagtatrabaho ba kayo? Nag-aaral kayo, nag-witness kayo, nasa labas kayo, tapos uuwi kayo 5 p.m. Sakto ba lahat yan full-time? Kasi kung hindi, ibig sabihin yan, hindi rin kayo full-time. Marami din kayong oras na sinasayang. But the fact is, si Apostle Paul, nung walang support na natatanggap, he employed himself by making tents. Naging tent maker si Apostle Paul during that time. Kasi yung sweldo niya, bilang Pariseo, sigurado na wala lahat yun. Yung kayamanan niya, and the fact na iniwan pa siya ng pamilya niya, wala talaga siya. And so kung saan siya dinadala ng Panginoon, gumagawa siya, nagtatrabaho siya. Nag-tent making siya. And for us in the ministry, for us not to be a burden to the people of God, habang may opportunity naman, then we have to work.
Then, when kailangan na maglingkod, edi maglingkod. Okay? But nobody can claim na Panginoon, saktong-saktong 8 hours ako, may overtime pa sa paglilingkod. Lahat tayo kulang din ng paglilingkod sa Panginoon. But the Lord provides what is necessary. Minsan may sobra-sobra pa. Okay? Sobra-sobra pa. Buti na tanong. Pero parang kinakabahan ako dun sa tanong. Mamaya. Ayun. Sige. Questions about? Malayo ito, hindi Okay, dun go sa lang, go topic lang. na yun. Pumasok lang sa isip ko. Ah. Di ba doon sa isa sa sermon ni Jesus sinabi niya, huwag kayong tumawag sa kung sino man ang father kasi isa lang ang father niyo, yung nasa langit. Right. Paano nag-apply yan sa mga father ng Katoliko? Di ba si Father de la Cruz, Father Oo. Well, if we have to stick strictly and faithfully to the scripture, wala dapat talagang tatawaging father pagdating sa ganyang setup. Okay? Although si Paul, tinawag siyang father, ang relationship niya kay Timothy, he was the father of Timothy pagdating sa conversion. But in terms of ganyan, dapat, hindi dapat tawagin yung ganyan na father. Because you only have one father in heaven. If we strictly stick to the biblical functions and offices in the Bible, ang binigay ng Panginoon unang-una ay bishop. Okay? Pangalawa ay elder. Okay? Elder. Pangatlo ay pastor. Pero kadalasan ang ginagamit ay elder or bishop. Ang bishop kasi it comes from the word presbyteros, if I'm not mistaken. Presbyter. Ibig sabihin niya ng overseer. Nag-o-oversee siya ng mga kawan ng Panginoon. Elder, someone who is spiritually an elder. Okay? He may be young, but he is an elder in terms of spiritual maturity. A pastor is a shepherd. So, sa panahon kasi natin ngayon, hindi ako gagamit ng bishop kasi iba ang connotation ng bishop ngayon eh. Okay? But during that time, pag pastor ka, elder ka. Pag elder ka, bishop ka. Pag bishop ka, pastor ka. They were used interchangeably. Ito talaga ang New Testament na terms na ginagamit noon sa mga church leaders. Okay? Ang bishop bilang head of several churches, nag-start lang yan kay Ignatius. Nag-start sa kanya na nag-oversee siya ng iba't ibang mga simbahan. But during those times, ang bishop dapat isang gawain. Ikaw ang leader dyan. Ikaw ang bishop dyan. But not as Lord, sabi ni Peter, not as lords, but as example. Ito yung authority mo by example. Ibig sabihin, kung ano yung pinipreach mo, isa buhay mo. Doon ang gagaling yung authority mo galing sa salita ng Panginoon, but not as lords of God's heritage. Okay? Yun. So, sabi ni Jesus Christ, you only have one Father in heaven. Kaya hindi natin tawagin Father Tucci. Ano, parang Tucci, halika. Sabi mo, pre! O, ganun. Di ba? Kaya lang, ako naman, I do Kasi not... baka paggalang lang naman sa kanila. O. Pwede rin naman. Meron pa nga tinatawag sarili nila reverend. Yung mga pastor din tawag sarili nila reverend. Oo, reverend. Sa Biblia kasi, isang beses lang ginamit ang word na reverend. Sa Diyos pa. Holy and reverend is his name in the book of Psalm. Kaya ayoko, Diyos lang kasi ang ginamitan niya sa Biblia eh. Kaya lang may iba na gumagamit ng reverend. Dahil nga na nakikipag-transact o in relation to like government agencies and all that. So, eto paano daw, parang medyo ka-level din naman nila. Pero, ako, okay na ako dito sa pastor, elder, kahit nga brother, kahit nga Dan lang tawag sa akin, wala namang problema. Okay? Huwag lang darling. Oh. Di ba si Han? Ginawa siyang Hans kasi Han ang pangalan niya. Ganon. Baka daw masabing Honey o Han. Hans na lang. So, yun siya. Anyway, Okay. so wala. Down the road, mahahagip pa natin ito later on. Kung biyayaan ng Panginoon na magtagal itong Bible study natin. Oo naman. Ang dami pa yan. Okay? Mauubos na itong lifetime natin, hindi natin mauubos yung araw ng Panginoon dyan. Ito sasabihin ko ngayon. Matanda na ako. Pre-departure na rin. Ito ang pinaka... Pero wala pa naman ticket.
Ito ang pinakamahalago kong pamana sa anak ko Hmm. na mag-umpisa na siya mag-aral tungkol sa Diyos. Hindi yung maibibigay kong mana. Yung mana sa akin na lang, pwede naman. Pwede rin. Sa amin ni Brother Ray. Ayan. Yung makilala niya ang Diyos ng tunay, hindi lang yung ano lang. Pag nawala ako, tuloy mo yan. Attend ka rito, tuloy mo. Pag umabsent, sumpong na lang namin sa inyo. Oo, di ba? Nagbibili na siya. Oh. Pati sa anak, yung gano'n. Right. At yun yung sinasabi ng Panginoon kanina nga. I think si Brother Ray nag-share. Sabi ng Panginoon, sabi niya, you have to, yung mag-ipong kayo ng mga kayamanan nyo sa langit. Ah, oo. Hindi yan papasukin ng magnanakaw, hindi yan makukurap, hindi yan maiaanayin o ano na, o ano man. Alam niyo po, may kayamanan nag-aantay sa atin, sa karyaan ng Panginoon. Dito, patikim pa lang. Ang laging pinapadanas ng Panginoon sa atin is the earnest, patikim. The earnest of your inheritance. Ibig sabihin kung ano mang kaligayahan, biyaya ang natatanggap natin, lahat yan ay parang down payment, patikim pa lang. Kaya nga sabi ni Paul, sabi niya, yung mga dinadanas natin dito, walang-wala yan sa kaluwalhatiang nag-aantay sa atin. You know? Kaya, I mean, ano pa bang hahangarin mo dito sa mundong ito? You know? When the Lord promised, sabi niya, I'll provide the penny. What is necessary, I'll provide. Huwag ka na lang magmaktol habang magdabog habang naglilingkod ka. The Lord will provide. Okay? Yun naman ang laging pangako ng Panginoon. So, yun. Maganda pati sa ano, from a practical point of view, maganda ang development ng bata pagka nakaganyan. Yeah. Disente, ang mga salita na lumalabas sa bibig maayos, tagalangga, hindi bastusin, hindi garapal, hindi pangkalin, pampalengkeng ugali, hindi ganun eh. Kaya magandang, even from a social point of view, kahit hindi na religious, magandang dito mo siya palakihin sa ganitong atmosphere. In fact, after church, kanina nung umpisa na nga namin, yung aming class, ang title ng class namin ay Shepherding a Child's Heart. So ano siya? May isang oras ba yun? Yung klase natin. Isang oras din yun. After lunch, may konting PowerPoint. Tapos, bin-break down ko siya sa mga lessons. So kanina, nag-introduction na kami. It started with kailangang ipakita ng parents yung kanyang authority. And then next lesson namin sa Sunday ay yung aside from authority is shepherding. Okay? So yun. Kung gusto nyo umabot, pwede naman kayong kumatok dito. Yun. Kasi mahalaga eh. Ito kasi yung pag-build up din ng family. Kasi ang laging tina-target ngayon ng kalaban, yung satanas at ng mundo, pamilya. Pag may problema sa pamilya, hindi nagsisimba. Pag may problema sa pamilya, may problema sa school. Pag may problema sa pamilya, may problema sa community. Lagi niyang tina-target yung family. Yun. Shepherding. Oo. So, shepherding a child's heart. Maganda nito. Guide. Oo. Guidance. So, yun. Pati yung mga bata namin kasama para alam nila yung expectations sa parents nila. Para alam nila kung paano dapat mag-behave at mag-conduct ng authority yung mga magulang. Yun. Okay? Siguro yung apo ko rin, pero hindi ako magde-decide, yung nanay niya. Ako nga, Wala ako say doon. Nanay na niya ang magsasabi kung isasama kita doon o hindi. yung ako nyo, Ate Mel. Yung maliit? Kaya Daddy Liam yun eh. Oh, Diba? 7 years old. Alam niyo, nag-absorb na yan. Sabi ng Panginoon, hayaan niyo Gusto nga niya sila para sa kanila ang kahayaan ng Panginoon. Bawal, sabi ko. Papalabasin kasi hindi. Walang bawal dito. Bawal Bawal lang magmura. Bawal lang mag... Gusto niya sumama sa akin. Sabi na. Kaya lang, ayaw ko baka... Hindi. Noon, nung andun yung Panginoong Jesus, at lalapit yung mga bata, sabi ng mga apostles, oy, psst, doon kayo, magsubo kayo. Sabi ng Panginoon, oy, hayaan niyo sila para sa kanila yung kaharian. Ipapasukin niyo para sa kanila yung kaharian ng Panginoon. Unless Yeah. to become, yun As, ang like a child, you know? Ang At mga yun anghel kaya niya ay anchor. nakatingin sa mukha ng ama nating nasa At yung apo niyo po, Ex-ante, kunin, isasama ko. yung apo natin, anak natin, mga kapatid natin sa Panginoon niya. Okay? Tanggalin natin yung mga filial na mga relationships natin dito pagdating sa harapan ng Panginoon mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang pinakamalaking legacy ni Kuya Santi sa pamilya mo, Kuya Santi, is yung influence mo sa mga apo mo. Sa mga apo mo talaga. Sama na natin yung anak niyo. Okay? Napakalaki ng Inaano ko, ayaw eh. Hindi,
I mean, Paano? I'm not talking about nadalhin mo sila dito ha, kundi yung makikita nila sa buhay mo. Na makikita nila yung epekto ng salita ng Panginoon. Yun talaga ang napakalaking bagay na hindi mo ma-deny kapag yan ay nakita. Yun. Kaya, kung may gusto kayong isama, again, huwag kayong matakot. Itong school nga niya Ethan mag-start sa Tuesday. Paki-pray din po kasi if the Lord willing, gusto din namin mag-start ng Bible study sa teachers. Sabi ko sa kanila, I just want to assure you, ang goal namin is not to proselyte you or to convert you. Sabi ko, ang goal is to just share the Word of God. As to ano yung magiging epekto niya sa buhay niyo, bahala ng Diyos doon. Pero kami kasi, we just want to share with you. So, Lord willing, gagawa po kami ng letter of intent at proposal as to gaano katagal, anong oras, anong araw. And if the Lord blesses it, then part ng ministry po yan. Kasi imagine mo yung teachers mo, ay mga teachers yan, hindi magtuturo sa mga anak mo. Eh kung maayos yung values at character ng teachers, mag-benefit yung mga bata. Ngayon kung mga teachers na walang takot sa Diyos, sigurado yun din yung hihigupin ng mga bata. Kaya, yun yung pinag-pray ko, sabi ko, maliban sa badminton ng mga senior, saan pa kaya ako gagamitin ng Panginoon dito? Sa Kasi, senior, alam niyo po, sa meeting na noon, akala ko sabi ko, Dami doon? Oh. sabi ko noon, sumali ako sa badminton, at paano kaya ako gagamitin ng Panginoon dito? Parang siguro, pwede mo Natuloy suggest rin. na Natuloy. kahit 1 hour lang. Wala namang ginagawa yung mga senior sa meeting. Pagkatapos ng kain. Anong araw yan? Tuesday, Tuesday. Anong oras? 2. Ano ginagawa po ninyo pag nag-meeting kayo? Ano na lang, kung anong Yung Usap-usap. tungkol sa seniors, report. sa OSCA, yung mga kwan sa munisipyo, yung mga kwan doon. Normally, ilan po yung dumadalo dyan? Madami. Sige, puno rin yung... Puno rin yung Talaga? ano eh. Puno. Puro Hindi, manang ata yung Puro senior. Hindi, mga manang, mga taong simbahan. Hindi naman. Hindi Ay, naman hindi lahat. rin. Oo, Hindi. hindi naman lahat. Sige, pag-pray po natin yan. Ayun ang maganda. Marami sila. Kasi ang Panginoon pa rin ang nag-open ng door of opportunity. Kasi hindi tayo pwedeng basta-basta lang susugod na hindi naman... Naalala nyo, no? Si Paul at si Silas, sabi ng Panginoon, sa banal na Espiritu sa kanila, huwag ka muna pumunta dyan, Paul. Ibig sabihin, ipapadala ka ng Panginoon, pero siya pa rin ang naglalagay kung saan kanya papupuntahin. Yun. Eh baka may susugod tayo ng susugod, tapos dahil pa, oy, dito ka muna sa kaliwa. Yun. So, pag-pray mo natin. Si Ding ba eh, ano? Oo, Receptive pwede. naman lang kung paano Pwede kung may pasok coordinate yun. yun. Hindi, Receptive ba si if Ding? ever Kuya Santi, ako po ang mag-i-initiate niyan. Ako magbibigay ng letter. Not through you. Kasi kung sa iyo, baka lang kasi iba ang iisipin nila. So it has to be me directly giving or submitting a letter. Although, syempre, pwede niyo akong introduce. Oo. Pero ako ang mag-initiate. Hindi, parang gusto ko lang ipasok na gusto ba ng marami na mayroong mag-preach dito tungkol sa... I think, ang sabi gumawa ng Panginoon sa buhay para sa inyo. Kasi pag sa atin, pag sinabi mong preach or sermon or ganyan, nako, sabihin ako, sisermonan na naman tayo. Yun. Kaya, kahit paano, may wisdom din, dapat gamitan din ng wisdom. Paano siya? Paano ba mag-desisyon ng senior? Hindi, i-ano yan eh, sa meeting, i-ano nila kung i-announce ni Ding, Tapos, ano, gusto ba ninyong yan. Eh, pag ano ng mga tao, kasi Hindi kung yung- ayaw ng tao, hindi niya itutuloy. hindi mayroon yan. Sabi niya, ayaw namin, patay. Wala. Pero Sino? may, ang ano ko naman, halimbawa may coordinate mo kay Ding. Si Kuya Ding, lot of siya ang magsasabi na, meron tayong magbabahagi ng salita ng Diyos. Isang oras lang. Hindi naman sila makaresist yun eh. Kung sasabihin niyang ganun, hindi ka naman uuwi agad eh. Basta alam niyang i-ano yung time eh.
Sa akin na. Sige, pag-pray natin kung Sa akin. open ang Panginoon. Nasa tao yan. Ito nga, Itatanong mo yan. napapansin niyo to sa may school, sa may court. Di ba, Kuya Joey, na-share ko, sabi ko gusto bahagian yung mga magulang na nag-aantay. Abay, nung gusto ko ng bahagian, pagbalik ko doon, wala na sila. So wala nga. Wala na doon yung mga parents na nag-aantay sa Hinahanap ko rin stage. eh. Oo, naman. Hanggang ngayon yung gusto kong i-share, nasa motor ko pa rin, hindi yung papel na nakaready. Tapos bigla na lang naglaho sila. Ang natitira doon si nanay dito. Si Lola. Tsaka yung isa data, dalawang nag-aantay. Oo. Feeling ko ano yun, yung mga bata pa yung kanilang estudyante na nung ready ng iwan, Meron din hindi na yung, nilang inaantay. meron din yung nagano din yung kay Nanay Padilla noon. Di ba may katulad niya no? Baptist din. Ewan ko kung baptist yun, yung may hawak-hawak din ako. May- Di ba may ano iglesia. siya, nagbigay din siya ng kwan? Doon sa court? Sa court mismo? Hindi, yung Mm. sa patay Ah, okay, okay. na gustong magsalita. Mm. Sabi niya, alam niyo pag ano, ang mga tao pag may nakikitang may hawak na ng Biblia, umaalis na yung mga ayun, yun ang sinasabi niya. Oo. Pero pag maganda yung approach mo na Ah. at ano, Minsan kasi may... sa bagay, nasa ano rin tao eh. Ah. Si Dan, kaya niya yan. Sa biyaya ng Diyos, alam niyo po bang introvert ako? Ayoko na ipag-usap sa tao. Ayaw ko talaga. May mga pagtitipong ganyan. Sa inyo nga lang malakas loob ko eh. Nakipagbiruan and all that. Pero kung sa ibang pagtitipon, ayoko may pag-usap sa tao. Pareho kami ng wife ko. Kaming dalawa lang, okay na kami, masaya na kami. Bahala kayo sa buhay niyo. Kailan kasi sa calling ng Panginoon kasi hindi pwedeng bahala kayo sa buhay niyo. Tinawag ka dito ng Panginoon. Really. Oo. Sige, pag-pray po natin mga yan. Itong sa school, sa senior, and ibang opportunities. Maganda kasi mayroong isa na nagka-guide. Si Ding nga, si Ding. Oo, si Pero Ding. kung management by consensus, walang nangyayari Yun, dyan. oo. Yung pagbubutuhan. Kahit Ayun, isa, wala ayun. kayong mabubuo kung pagbubuto. Kasi hindi mo naman pwedeng Dapat may assertive na leader na. Kailangan, sa Pilipino, kailangan mo yun. Oo. Hindi ba asenso ng Pilipinas dahil sa demokrasya. Magaling lahat. Oo. Kain ko. Sige. Pag-pray natin yan. Pag yan ay binuksan naman ng Panginoon, sigurado makakapasok naman. Sige, let's pray. Panginoon, salamat sa pagtuturo sa amin na kayo, Panginoon, ay matuwid at makapangyarihan. Kami, Panginoon, ay inyong mga nilikha at ang aming mga buhay ay para sa paglilingkod at para sa inyong kagalakan, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang aming napag-aralan, nawa, Panginoon, ito ay nagtuwid sa aming mga perspective sa buhay at kung meron man kaming mga maling nasabi, Panginoon, nawa kayo po ang magturo sa amin. Patuloy niyo po kami turuan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ninyo at sa habag at pagpalain niyo, Panginoon, lahat na natanggap namin ngayong hapong ito. Nawa ito po ay nanatili sa aming mga puso at isipan at magbago sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Okay? So, update pala doon sa bola, no? Dahil pumunta ako doon, wala talaga. So, umorder ako sa Lazada. Mas nakamura. Tapos, sinek ko yung mga reviews. Same din siya doon sa binibili Pareho natin. lang? Pareho naman. Pag hindi pareho, hindi kayo mag-aambag. Pag, Ang dami nun. oo. Sayang. Pero kung parehong-pareho, edi yun, mag-contribute tayo doon. Ang Pero- complete ni Tessa Itig, 100 lang naman, no? Expected na darating either bukas or sa Tuesday. Ayan. May nagagamit pa naman tayo. Meron pa. Ayan. Okay. Sige, maraming salamat. Okay, Dok. Okay, thank you. Iuwi niyo po yung mga kopya niyo. Para mapag-aralan. So, ito yung kuya, sa atin, ito yung nangyari sa akin ng Tessa. Thank you. Sa aking masigasig. Ay, sus Mario, Jose, para ka naman may Wait, bakit? tinagang magnanakaw na hinawang mo. Sabi ko, yung masigasig yung partner ko ng laro ko. Pero yung green palo, ano? Kaliwa, kanan ako, kaliwa siya. Pagtaas ng ganyan, abay nataw. Basag na basag. Pero pinutol ko na lang to kasi umotso to eh. Galing. Ayan. Ako na. Oo. Hindi, pang ano sa... Souvenir. Pang Bakit wala ka naman sa choir? Galing yung choir niyo. Matagal na po. Thank you po. High school po ang namin. Elementary. Nag-member din. Basahin niyo yung Romans chapter 9.